Papunta ako ngayon sa kamay ni Jesus dito sa Lucban, Quezon Province. Time check 1:20 na ng hapon. Ang daming sasakyan sa paligid, mukhang maraming namamasyal ngayong araw. Andito na nga ako sa main entrance. May nakasulat na welcome pilgrims, ibig sabihin taong relihiyoso na madalas naglalakbay. Pagpasok pa lang ng gate, makikita muna ang salitang kamay ni Jesus na gawa sa semento. Medyo malayo nga lang at natatakpan ng puno. Sa bungad pa lang makikita na natin ang mga santo na statwa gawa sa bato. Kilalanin natin, Statue of Santa Rosa de Lima. Opo. Yes, ma'am. Ito ang aking partner na very supportive sa mga gusto ko gawin, kaya sobrang thankful ako. Statue of Santa Teresita. Statue of St. Lorenzo Ruiz. Statue of San Roque. Statue of St. Pedro Calungsod. Statue of Santa Rita de Casia, ang mahal naming patrona sa bayan ng Del Gallego, Patrona. at ang laki ng kanilang pastoral center. Statue of St. Maximilian Kolbe. Statue of St. Anthony Padua. Statue of St. Monica. Statue of St. Dominic. Ang lawak pala nito. Lalo na sa personal, kaya puntahan nyo na rin ito mga kalakwatsa. Walang bayad entrance dito. Libre, wala lang parking ng sasakyan sa loob, lahat sa labas lang. Makikita natin dito kung gaano kataas ang groto dito sa kamay ni Jesus na aking aakyatin. Kaya ihanda na natin ang ating mga sarili dahil mukhang hindi biro ang taas nito. Parang ang baba lang pag nasa malayo ka. Dito pa lang sobrang ganda na ng iyong makikita. Lalo na siguro pag nakarating na tayo sa pinakataas. St. Roque Statue. Araw pa lang ngayon ng linggo, kaya sobrang daming pamilya na mamasyal dito. Kahit sa covered court nila, ang daming tao nakatambay sa loob at mga naglalarong bata. Hindi ko lang alam kung simbahan din ba itong isang gusali na ito dahil may krus siya sa itaas ng bobong. Ay, doon ang simbahan nila. Sa loob mo man naman yung steady. Steady yan? Hindi. Dahil araw ngayon ng linggo 3 p.m. meron ngayong healing mass na tinatawag. Kaya pumunta muna kami sa simbahan para makapagdasal man lang. At ang ganda ng simbahan nila dito, napaka-elegante ng design. Ito pala ang Catholic Church, tinatawag na Healing Church of the Risen Christ. Napakalinis ng harapan ng simbahan, kahit na maraming tao dapat ganito. May disiplina tayo sa mga ganitong klase ng lugar. Tara, pumasok muna tayo sa loob ng church para makita natin kung gaano kaganda sa loob nito. Sobrang dami ng tao pag ganitong araw ng linggo, halos mapuno na ang simbahan, wala na rin bakanting upuan. Kaya marami na din ang nakatayo dito sa likuran. Kaya no choice na din kami kundi tumayo habang nakikinig kay Father. Ang ganda naman dito sa loob sobra. Hindi ko na tinapos ang simba dahil baka abutin kami ng gabi. Malayo pa uuwian namin. Kaya pagkatapos ko magdasal, pumunta na ako sa entrance ng groto na mag-isa. Ako na lang daw dahil ayaw sumama ng partner ko sa sobrang taas ng aakyatin. Kaya simulan na natin ang pag-akyat at daanan ang 14th Station of the Cross bago natin maabot ang huge statue of Jesus na may 300 steps.
Nakaakyat na din tayo sa pangalawang baitang. Meron sila ditong wishing fountain, makikita nyo ang daming kulay puti sa ilalim ng tubig. Lahat yan ay money coins. Hindi rin stock tubig dito dahil may umaagos mula sa itaas, kaya medyo malinaw ang tubig. Punta na tayo sa pangatlong baitang. Makikita natin dito ang The Last Supper of Jesus Christ, na gawa sa sculpture. Hanggang sa pinakaibabaw pa ata ng gagaling tubig dito. Ito naman ang statue ni Jesus Christ praying in the mountain. Magtungo na tayo sa ika-4 na baitang. Ito naman ang statue of Jesus condemned to death. Medyo mataas na rin ang ating kinalalagyan ngayon. Ang lamig ng tubig na ito, di ko lang alam kung pure na galing sa bukal. Mukhang malinis naman. Ito naman ang statue ni Jesus na hinahampas at nilagyan ng crown of thorns sa kaniyang ulo. Dito na tayo sa ika-5 baitang. Ito ang statue of Jesus takes up his cross. This statue refers for Jesus falls the first time. Punta na tayo sa ika-6 na baitang. Hindi naman siya ganoon kahirap akyatin dahil hindi diretsohan ang hagdan pataas. Hindi ko lang alam kung CR ba ito. Itong statue ay refers to Simon of Cyrene helps Jesus carry the cross. May makikita din tayo dito na malaking statue ni Mama Mary, nasa 6 feet ang taas nito. Dito pala nang gagaling ang umaagos na tubig pa ibaba. This statue of Jesus meets the women of Jerusalem. Statue of Jesus was nailed to the cross. This statue refers to Jesus forgives the penitent deaf. Nasa ika-8 baitang na ako at ang taas na ng ating kinatatayuan at maganda na mga tanawin, halos kita na natin ang mga kabahayan. Ito ang statue ni Jesus refers to dies on the cross. Jesus laid in the tomb. This statue refers of Jesus has risen. Makakarating na rin tayo sa itaas dahil ito na ang huling hagdan paakyat sa grotto. Hindi ito advisable para sa senior citizen at PWD na nahihirapan maglakad dahil hindi biro ang taas ng aakyating hagdan rito. Ang daming tao dito na nagpapahinga matapos nila ang 300 steps makarating lang rito. Tara lapitan pa natin ang ibaba ng statue ni Jesus para mabasa natin ang nakasulat sa plate. Father Joseph Joey Fowler, founder of Kamay ni Jesus Healing Church noong 2001, lovingly dedicate this ascending Christ to the people of the Philippines and of the whole world who believe in the infinite love of God. Prayer para sa mga deboto. Pag andito ka sa pinakamataas, ang ganda ng view dito dahil tanaw mo ang buong lugar at makakaramdam ka ng kunting kapayapaan. Ang taas ng statue sa malapitan halos 4 na palapag ng gusali ang katumbas nito. Puntahan naman natin ang Garden of Eden ng Kamay ni Jesus. Dito sa may wishing fountain, makikita mo ang statue ni Eva at Adan. Ito si Kuya medyo mahiyain, ayaw tumingin sa aking kamera. Ang ganda ng playground ng mga bata dito, ang linis. Tapos may slide din na mukhang elepante. Ang daming nakatambay dito para makapag-relax dahil sobrang ganda ng paligid at makikita din dito ang Noah's Ark. Hindi ko na pinuntahan dahil malapit na maggabi. Paglabas mo ng Garden of Eden, may mga store dito na bilihan ng souvenir. Sobrang daming pagpipilian. Hanggang dito na lang, sana nagustuhan mo ang aking video. Kung bago ka lang sa channel ko,
Pa-like and subscribe naman kalakwatsa para sa patuloy nating pag-upload. Maraming salamat.